morning guys! Andito na nga kami sa tinatawag nilang the final destination po nila kung saan dito gaganapin yung Bartamanda today ng pinsan ni Deepak na merong dalawang anak na lalaki. Isa ito sa pinakamalaki at pinakasagradong templo dito sa Nepal. Alam nyo ba, dinadayo talaga ito ng mga tao mula sa India at pati na rin mga turista mula sa iba't ibang bansa. Dito rin pala ginagawa ang cremation o pagsusunog sa mga yumao nilang mahal sa buhay. Kaya bihira lang talaga akong pumunta rito at sa totoo lang ayoko rin masyadong mag-vlog dito dahil napakasagrado ang lugar na ito. Syempre guys, respeto pa rin tayo sa kanilang kultura at paniniwala. Pero okay, hindi naman yan ang main topic natin today. Ang sadya talaga natin dito is ang mag-attend ng Bartamanda. Sa mga hindi po nakapanood ng mga previous vlogs ko, ilalagay ko ang link sa description below. Doon ikinukwento ko ang Bartamanda. Doon ikinukwento ko po vlog na yon kung ano ang Bartamanda dito sa Nepal. Nung nag-Bartamanda sila ni Johan, kasama niya ang kanyang mga pinsan, doon namin celebrate sa village po. Kaya kung gusto nyo, pwede nyong panoorin po ulit. So ayun na nga guys, pagdating namin dito, nalito na kami agad. Hindi namin alam kung saan ang exact venue dahil halos sabay-sabay ang mga celebration. Tapos grabe pa ang init ngayon. Feeling ko nga pati kaluluwa ko pinapawisan. Hindi rin alam kung saan ang tamang area. Ba naman sobrang laki ng lugar o templo na ito. Akala ko simple lang pero parang may reunion na yung buong Nepal. Ang daming tao talaga. At sa isip-isip ko, nako, mabuti na lang hindi ganito yung Bartamanda ni Johan. Kasi kung oo, baka hanggang ngayon Diyos ko, hindi na talaga ako ulit sa mga ganitong klaseng celebration nila guys. Ngayon, sinusundan namin ang dalawang relatives ni Deepak na nasa unahan. Ang problema, sila rin pala hindi rin nila alam kung nasaan yung tent ng pinsan niya. Kaya ang ending, 4 kaming nawawala. Ang galing ano. Huminto muna kami at sabi ni Deepak, dito muna kayo, hahanapin ko sila. Sabi ko naman good luck, sa dami ba naman ng tao rito, parang naghahanap ng isang butil ng bigas sa isang sak. Feeling ko rin dahil sa sobrang init, ubos agad ang energy ko. Si Buwan naman mukhang gusto nang mag-file ng reklamo sa araw dahil hindi na kinakaya ang init sa suot niyang damit. Pagdating namin sa tamang venue, akala ko okay na. Aba, pagpasok ko, ang dami kong nakitang buhok sa sahig at tambak na sapatos. Nagtinginan kami at napaisip, maghuhubad ba tayo ng sapatos? Kaya nagdesisyon na lang kami, huwag nang maghubad. Dahil marami naman ding nakashoes sa loob. Pagpasok namin, grabe, mas mainit pa pala sa loob. Parang naka-air fryer kami, guys. Hanap na naman namin ang mga anak ng pinsan ni Deepak. Sa wakas, nakita rin namin si Uncle. Si Deepak naman lumabas ulit dahil tinawag siya ni auntie para sunduin siya. Mukhang naligaw din siya habang naghahanap. Hindi lang pala kami ang nawawala, guys. At syempre, kailangan din nating mag-participate kaya wala naman tayong naintindihan sa mga nangyayari. Smile lang, tango lang, para kunyari alam natin. Sa Nepal, isa sa pinakamahalagang tradisyon para sa mga batang lalaki ay ang Bartamanda o mas kilala bilang Bratabanda. Isa itong sagradong seremonya na sumisimbolo sa paglipat mula sa pagiging bata tungo sa pagiging responsableng kabataan. Sa araw na ito, isinasagawa ang iba't ibang ritual kabilang ang pag-ahit ng ulo, pagsusuot ng banal na sinulid na tinatawag na janay, at pagtanggap ng mga aral at pagpala mula sa guro at sa mga nakakatanda. Naniniwala ang marami na ito ang simula ng mas disiplinado at espiritual na pamumuhay. Hindi lang ito isang pagdiriwang kundi isang mahalagang yugto ng buhay. Naniniwala ang mas marami dito na ito ang simula ng mas disiplinado at espiritual na pamumuhay. At mapapansin ninyo na ang ilang pamilya sa Nepal ay mas pinipiling isagawa ang Bartamanda sa isang templo o temple kaysa sa kanilang tahanan. Para sa marami, mas sagrado ang kapaligiran ng templo o temple at mas madali ring maisagawa ang mga ritual. Gayunpaman, pareho pa ring mahalaga ang seremonya saan man ito isagawa.
Yeah, they eat already. We will eat now, guys. You're very hungry now. Sudabalju! Sabi, babu! Upo na kami kasi mamaya, pag umalis kami dito, me and Kanchi, we are talking. We'll not leave our chair. Yeah. Empty. After if we leave the chair now, we'll not get. Yeah. No guys, if we leave the chair, finish. We cannot sit down and eat properly. Of course, it's very hot and you're We have hungry to sit in also. the ground. You have to sit on the ground. But of course, if there is like senior, Yeah. like Bua, we have to give chair for them. Diba? Ganun. Today now our chair is more than our prime minister chair. Tawag Kanchi. So ayun na guys, so ready na yung food. Gutom na kami. Sa init ba naman guys? Watching us and they're watching. Tawag, brother-in-law ng asawa ng pinsan ni Tipak na namatay at yung sister niya nandun, kamukha niya guys. Yung nakaparang tagilid siya, nakaside siya. Doon, so antay lang tayo at kami kakain. Sila ni Buwakan, sila ni Auntie nandoon pa sila guys. So, papunta din naman sila yan dito. So, bali yung nangyari, tent by tent, iba-iba. Yung parang family. Yeah. Doon sa kabila iba din guys. So dito kami na side. Guys, sabi ko kay Kanchi, gusto kong ipag-pray na sa area na ito, wag lang tayong dalhin o papuntahin sa banyo. Kasi sabi ni Kanchi, too much problem this time ang banyo. Kasi nga sa dami guys, tapos expect na natin. At saka okay lang sana kung nakiklean as you go, pero wala. So, antay-antay lang tayo. Vegetarian lahat, guys, ang siniserve. Walang meat. Why not? Kasi ganun. Nakapag-vlog kasi maingay doon sobra sa loob. Sobrang init guys. Kanchi. Guys, dito na kami sa bahay. Natanggal na yung lashes ko. Ayun po nanood ako ng libing ni Rene. Ayun. Dong Rene, may your soul rest in peace. Alam ko hindi lang ako nakakaramdam ng ganito guys, na nagbibigay simpatya sa family. Bahala na kayo dyan guys. Basta sobrang naiyak talaga ako. Sabi nga ni Deepak, bakit lagi ka na lang umiyak? Bakit lagi mo yan pinapanood? Ganon sabi ni Deepak. Tapos pinapaano ko rin kay Deepak. Sabi ko, tingnan mo naman ang ganito, yung nanay ni Rene ba?
nung nag-ano siya ng holy water sa kabaong, tapos parang bigla siya na malikmata siguro. Sabi niya, di pa, I don't want to watch like that. I don't want to watch about him or about his mom, sabi niya. Kasi naramdaman din daw niya. Pero sabi niya, ayoko manood ng ganyan, sabi ni Deepak. Nagtanggal-tanggal na yung mga lashes ko, guys. Grabe, iyak ko, guys, ba? And I prayed it, guys, sa kaluluwa nila ni Rene at ni Divine, na makuha nila talaga yung yung justice. Basta I pray it talaga. So ayun, guys, basta nakakalungkot, grabe, sobrang sakit, parang ramdam mo yung membro ka rin ng pamilya nila, ramdam mo yung grabe, yung sakit, ramdam mo yung grabe, yung lungkot, grabe, imagine nyo, buong Pilipinas talaga, sana kung may talagang gumawa sa kanila, sana makuha nila at makamit nila yung justice talaga. Kasi naniniwala talaga ako, hindi naman siguro mapunta sa ganyan, guys, kung hindi sa kapabayaan. Talagang kulang yun, guys, sa safety talaga, guys, kulang sa safety, kaya nangyari sa kanila. Pero nangyari ganun pa man. Aside from that, parang on the other side, nakakatuwa din naman kasi may mga talagang tumutulong, may mag-sponsor na ba, fully furnished na mga gamit. Pero pag naisip mo na talagang siya yung kapalit ng lahat, grabe, ang sakit. Sana hindi titigil sa tulad natin sa pagpipray na makuha talaga nila yung justice. So, ayun, guys, nagpapahinga ako. Si Indira, andun sa baba. Sabi niya matulog lang daw siya 1 hour. Tapos uuwi. Natanggal yung lashes ko dito, guys, kasi grabe iyak ko talaga. Si Deepak doon, nagpapahinga siya. At kami din, grabe, guys, nalipasan kami ng gutom. At saka, uminom kami ng lasi, dumaan kami dito. Kasi sobrang gutom ko, guys, pasensya na kayo. Kaya hindi na ako nakapag-vlog. Grabe, guys, mo. Feeling ko yung tinatayuan namin, guys, parang nasa, sabi ko nga, sa ganitong okasyon nila, pag may mga ganito, guys, hindi naman sa real talk lang, nakakaubos ng energy. At para bang kailangan sanay ka sa katawan mo, ready mo yung sarili mo, dahil grabe, kung alam nyo yun, guys, kahit nga sila siguro hindi na nila mapigilan na gutom na sila, kailangan ng kumain. Kaya kanina panay na ako, sabi ka Deepak na, ba't sila nakain na ganito, ganyan. Tapos may sabi na Deepak, you get na, you eat na. Kinuhanan ko na rin si Deepak kanina, pila kami ni Kanchi. Kasi nga gutom na rin kami. Nung pumila na kami, natawa pa kami ni auntie, guys, kasi wala na mga plato. Ay, ambot. Pero gawan ko yan, guys, video to, mga bata to, para may memory sila. At itong vlog ko ay separate man. Ay naku, guys. Brown out. Marami akong kukwento sa inyo, guys. Brown out? Ay, hindi man brown out. Marami akong kwento sa inyo, guys, na mamaya ako na i-share sa inyo, guys, na. Bye.